Sa magdadaniw, nagapahilot kami. Ano po yung magdadaniw? Yung ano ba, yung ugali ng katutubo rin, parang gadasal. Kung tag-ulan, kahit wala kaming makain, sige, pilit kami magtrabaho kahit walang hapunan o walang agahan. Basta magtrabaho kami, maiwan yung mga maliit. Pag may pera kami, bago kami magbili ng makain. Parang yan na ang pinakamamahal eh. Tapos mag-aasawa pa ng iba, parang baliwala baga sa pagsasama noon. Sa 16 ako ng asawa, tapos parang napamahal na rin ako sa kanya, kaya nga ayaw ko na mag-asawa ulit. Kahit namatay na po siya ngayon, talagang mahal na mahal nyo pa rin hanggang ngayon. Oo, parang ayaw ko na mag-asawa ulit, parang ano baga ako, parang kung mag-asawa ako ulit, parang naisipan ko, ay kahit kaluluwa lang, baka mag-multo pa sa akin. Nung mga nakaraang buwan ay meron tayo ditong nakitang isang matanda na kung saan ay isa lang siyang bumubuhay sa kanyang mga apo. At ang kwento niya nga sa atin ay namatay na daw ang kanyang asawa. Napansin natin ito dahil sa nakita natin siya na yung iniigiban niyang tubig ay napakalayo. Tapos pagdating natin doon ay balak pa sana tayong bigyan ng pagkain. So ngayon kakamustahin natin si nanay. Kamusta na kaya siya? At ang kwento nga ni nanay ay namatay na daw ang kanyang asawa. At simula nung namatay yung kanyang asawa, siya na ang nagbuhay sa kanyang mga apo. Nung mga nakaraang buwan pala ay tag-ulan tayo pumunta dito at hindi makapasok yung mga motor dito. Pero ngayon kapansin-pansin kung makikita nyo ay pwede na yatang dumaan yung motor. Mas madali, mas maganda at mas makakarating kaagad tayo doon sa bahay ni nanay kung magmumotor tayo papunta dito. At sana maging successful. Sana nandoon si nanay ngayon. Ngayon ko lang napansin, maganda na rin pala yung daanan dito. Kasi kung makikita nyo ito dati, kapag pumupunta kami dito, talagang napakaputik. Ang hirap daanan. So ganito kalayo yung tatahakin nating daanan, mapuntahan lang si nanay. At ayon sa pagkakaalam ko, ang pangalan niya yata ay si Nanay Aida. So ito yung aalamin natin ngayon. Isipin nyo sa napakalayong lugar na ito. Dito siya nakatira. Sarado yung daanan dito. So no choice tayo, kung hindi umikot dito. Hinahanap natin si Nanay Aida ngayon kasi ayon sa pagkakaalam ko, dito siya nakatira sa gitna ng kagubatan. So sana maging successful. Panalangin na lang natin na nandito pa si nanay. Kasi medyo malayo itong lugar niya. Sinadya talaga natin itong puntahan kasi gusto ko siyang tulungan. Matagal ko ng plano ito pero wala akong lakas ng loob, wala akong kasama. Pero ang kagandahan dito ngayon, may nabasa akong isang aklat na mas okay daw kapag wala kang kasama. At syempre, ano to? Mga kalahi, o tignan nyo. Ito di ba yung ano, yung tinatawag na kinakain nito mga kalahi? Yung pipinong gubat. Yeah, pipinong gubat. Medyo maasim siya. May mga tao dito. Tapos may mga nagtugtugan. So nandito tayo sa gitna ng gubat ha. Makikita nyo yung dating dinadaanan natin na may tubig pa. Ngayon kapansin-pansin
Ayan na. Tuyo na. Parang may mga tao doon. Sobrang dami. Sa area yan. Yan. May nagtutugtugan. Ang daming tao. Maraming tao akong naririnig. So, bago natin ipagpatuloy ang vlog natin, gusto ko munang malaman kung taga saan kayo. Saan nyo napapanood ang aking video. At syempre, kung magbabaka sakali tayo dito, baka dito natin makita si Nanay Aida. Magbabaka sakali tayo dito mga kalahi, baka nakita nila dito si Nanay Aida na nakatira. At syempre aalamin natin kung ano nila si Nanay Aida. Yun, may mga bata na tayo nakita. Ang daming tao dun. Ayan, mga bata. Te, pwede pong magtanong, si Nanay Aida ba yung nakatira dito sa may ano? Nanay Aida ba yon? Alinda? Nandyan siya ngayon? Asaan siya? Nasa baryo. Pero nandyan yung bahay niya? Wala si nanay. Sinong tao doon sa bahay niya ngayon? Wala daw tao doon sa bahay nila Nanay Aida, pero nakausap ko yung anak niya. Ay, Nanay Linda. Nanay Linda pala yung pangalan niya. So, nakausap ko naman yung anak niya. Pwede tayong bumisita o pumunta doon sa bahay nila. Titignan natin kung anong sitwasyon. Kasi, kung malalaman nyo, talagang napakahirap na ng sitwasyon dito. Ang layo ng lugar nila. Tapos, ang hirap kasi isipin nyo, tagtuyot na dito. Wala nang katubig-tubig. Ayan. Diba? Wala nang katubig-tubig, pero si nanay ay nasa baryo daw. Ano kaya yung sitwasyon? Hindi ko alam kung itutuloy ko pa ito. So bumalik na tayo mga kalahi dahil si Nanay Aida pala ay wala at nasa baryo daw. So indikasyon ito na hindi muna natin siya makikita ngayon. Gusto ko sana na siya mismo yung makausap natin at malaman kung ano yung sitwasyon niya. Ano to? Dito sila umiigib. Ayan mga kalahi, ito yung igiban nila. May tubig pa kaya? Wow, walang tubig. Ganito kahirap ang sitwasyon dito. Kasi kung makikita nyo, walang tubig. So ibig sabihin, mula sa bahay ni Nanay Linda, ang lugar na ito ay nilalakad niya pa hanggang dun. Sa karatig pa ng bundok. At yung nakausap natin kanina, anak niya pala yun. Ayan, sa ating paghahanap kay Nanay Linda ay wala tayong nakita. Sapagkat si nanay daw ay nasa baryo. Ayan na. Ano ako? Balo ako. Ah, balo na po kayo. Parang si Nanay Linda, balo na rin. Oo. Kaya lang pag nabalo na ako, pabulot ko na nga ng ngipin. Bakit po? Bakit nyo pinabunot yung ngipin nyo? Kasi may ano pa ako eh. 38 ako. Ilang taon na po kayo ngayon? 38. Hala, ang bata nyo pa po ah. So, ano pong purpose? Bakit pinabunot nyo yung ngipin nyo? Parang walang maghabol eh. Aruy! Totoo po yun? Oo eh. Para sabihin nila, ay, lula na pala to. Ay, ganun po yung tradisyon nyo. Ano po yung tradisyon nyo? Ang tradisyon namin, ay ibang babae kahit may ano, Ako na po, magbitbit dito sa ano nyo? bagong balo, Opo. nag-asawa ulit. Ay naisip ko, pag nag-asawa ako ulit, wag mo. Bakit naman po? Ano pong dahilan sa palagay nyo? Ay, malay mo, bandang huli, ako rin ang bugbugin na di. Oh, Kawawa ganun rin po. yung mga anak ko Ano po yung dahilan bakit namatay po yung asawa nyo? na ano, high blood. Ay, high blood. Sabi ko sa mga anak ko, kung malaman ko yung ano, yung magbubunot ng ngipin, pabunot ko na lang nga. Pero sa inyo po, napabunot nyo na po talaga? Oo, As in, kahit wala pong sira yung ngipin nyo, pinabunot nyo na? oo. Ay, ganun po ba yun? Kumbaga po, mahal na mahal nyo talaga si tatay ah.
Sabi Kasi- ng asawa ko noon, yan ilang babae na. Parang Mhm. baliwala sa akin. Bakit hindi po kayo nagsiselos sa kanya, ganon? Gusto ko sana kung mag-ibang babae, dalahin niya sa akin para dalawa kami. Sabi niya, mag-asawa ka na ulit. Ang sabi ko sa kanya, huwag na nga. Malaki na rin mga anak ko ah. Ilang taon na po yung panganay nyo? Yung pangalay ko, nasa 19 na yun. Kasi yung bunso ko, 8 taon na eh. Sabi ng iba, uy, lula ka na talaga. Oo, tanggapin ko na rin sa sarili. Lula na ako. Sinadya nyo wala talaga na pinabunot yung ngipin nyo Pinabunod Para? ko na sinadya. para wala nang manligaw sa inyo. Oo, Ay, ganon pala yon. ayoko na nga magpasawa. Ganon pala katapat si nanay sa kanyang dating asawa sapagkat pinabunot niya lahat ng ngipin niya para wala nang manligaw. Sana ganun lahat ng babae, no? Sana lahat ng babae katulad ni nanay na kapag nawala na o nilisan na siya ng kanyang asawa, kahit anong ginawa ng kanyang asawa, sabi ni nanay, marami daw babae yung asawa niya. Wala yun. Marami po. May anak pa nga sa labas ng dalawa. Parang baliwala sa akin na magsilos. Bakit po? Bakit po baliwala sa inyo ang magsilos? Parang, sa isip ko, magsilos man ako. Babae rin ako. Ganun po. Oo, kaya lang, kaya ako na mangligaw. Masakit po para sa inyo na may ibang babae ang asawa nyo. Hindi, Hindi po masakit sa inyo. parang gusto ko magkasama kaming lahat. Ganun po. Grabe si nanay, oh. Sabi ko sa mga anak ko, ay, mga anak, pag na ako, pag nawala na ako, kayo na lang. Paano naman po yung may iwan nyo? Halimbawa, Sabi niya, ay nanay, huwag mo kaming iwanan. ayaw rin po nila. Oo, Ay, matanong lang po, ilan na po yung anak nyo ngayon? ang anak ko ay 8 na, ay 7 na lang. Ilang taon po kayo unang nag-asawa? 16. 16 po. Eh, nahiya nga ako, sabi ko. Sabi ng mga tao doon sa labas, kuya naman si Lula. Oo, kala mo, pikon ito. Tanggap yun. Ito. Ang galing naman. Oo. Tapos sabi ng mga anak ko namin, mag-asawa ka na. Huwag na, malaki na kayo. Ano pang hinahanap ko? Pero minsan po naisipan nyo rin na mag-asawa pa, ganun. Parang wala na sa isip ko. Pero mahal na mahal nyo po talaga yung dating mister nyo, ganun. Yung dati kong asawa, Opo, na namatay. oo, kung may babae siya, ako ang ginabugbog niya. Hala, Oo, totoo po yun? totoo yun. Sabi ko, hindi bali ako mamatay sa bugbog mo. Yung mga anak natin, ipauwi sa lugar ko, Taga saan po talaga kayo? sa, ano ako, pag-ita ng Occidental at Oriental. Ang layo naman po nung sa inyo. Isipin nyo sa layo ng pinanggalingan nyo, paano nyo nakilala si mister nyo? Ano ako noon kasi, nagpasok ako sa Katulong, sa, ngayon, sa Central Banda, kasi nag-ili ako dito. Diyan sa Batuili ako nagpunta. Diyan ako lagi pinapuntahan ko yung Batuili. Nakita ko siya. Parang nag-ano ba yung mga isip namin. Parang na-inlove po kaagad kayo? Oo. Tapos pag nag-ina ako, sabi niya, magsama na rin ako. Sabi ng magulang ko, huwag na ni. Ayaw na natin. Hindi, gusto ko rin siya. Ay, pagdating pala dito, iba ang ugali. Ah, so ibig sabihin po, sa kanyo lang nalaman na iba yung ugali. Oh, napangbugbog, nasagay. Pag may anak na kami, naisip ko, ayaw ko ng asawa. Ganon din ang, Ah, natroma na po kayo sa dating asawa nyo. baka ganon din nangyari ulit sa akin. Huwag na.
Hanggang doon kasi amin yun eh. Itong area po na ito. Oo, dyan sa may bangkag. Ang isa namin. Sabi niya sa amin. Hoy, maghanap tayo ng tira. Ay, sana ko maghanap. Bagong dating lang rin ako. At sabi niya sa akin, loko kang baba. Hindi bali ako loko, basta hindi ako magkaliwa. Pero hindi nyo po naranasang mga liwak. Hindi, ayaw ko. Ang galing naman. Kung magkaliwa, sabi ko. Sabi niya. Sige, kung ayaw mo, iwanan kita. Salamat. Ang sagot ko sa kanya, salamat. Pero iniwan nga kayo, at least namatay naman siya. Namatay na siya. Nung mag-iwan daw siya sa amin, sana may gusto pa siyang magsama sa ibang babae. Gusto ko rin mag-asawa ng iba. O marami siya. Pero pag mag-uwi, ang gusto ko sa amin lahat. Kahit may mga anak, para madami kami. Grabe, ang layo po ng bahay nyo, no? Yung Pero ang ganda. ano ko, Ito po, bahay, kaninong bahay to? apil din. Sa inyo din po ito, ang laki ng bahay nyo. Ang minsan, yung anak ko ang gagawa. Kung gapako naman, ako ang magpako. Kayo lang po ang gumagawa ng bahay nyo na yan. Kami na ang mag-ina. Grabe. Ayun, ito na yata yung bahay nila nanay. Ang payapa naman dito. So, finally mga kalahi, nakarating na tayo dito sa bahay ni nanay. At ito yung kanilang lugar. Napakalinis naman dito na sa lugar nyo. Ano ang pangalan mo? Si Nil po, Nil. Ano ang apelido mo? Mga kasunkad po kami. Ang cute ng kalabaw, oh. Ayan. May kalabaw sila dito. Grabe. So ito po yung lugar nyo. Ang ganda naman po dito sa lugar nyo. Ayun mga kalahi, ilibot ko lang kayo dito sa bahay ni nanay. Nay, ano nga pong pangalan nyo ulit? Sige ay. Sige ay. Si Nanay Giay. So pinasyal niya tayo dito sa bahay nila. Siyempre, babalik tayo dito sa mga susunod na araw. Sa susunod na araw na or susunod na linggo, babalik kami dito para maipakita ko rin yung sitwasyon. Ito yung tubig nyo. Yun nga, tubig namin. Ito po yung tubig nyo. Ayan, ito yung tubig nila. Malinis naman po ito. Ito yung tubig nila. So, maliit nga. Tama nga si nanay, maliit. Kailangan mas malaki yung dos daw. Ayan, yung kanilang pangailangan dito. At Ano namin doon, magpahukay. Ay wala nga kaming tira, wala kaming pang-upa sa kanila. Di, para may talukan kami kung tag-araw o tag-ulan. tapos ito yung bahay ni nanay. So, itutur ko lang kayo sa bahay ni nanay. May mga alaga sila ditong aso. Yan, alaga ko Baboy. sa mga anak ko. Ay, Ito pong mga baboy na ito, ano yung binibenta nyo, ganun? hindi, alaga ko yan. Alaga lang talaga. So, kasi Ang babait. ari na to sa blayan ng kahapon. Hindi natin binigyan. Kumpleto, may manok din, may pato. Tapos mayroong alagang kalabaw. So, ito yung lutuan nila nanay at ito ko naman yung bahay nila. So, kung makikita nyo, napakaliit, napakapayapa. Paano po pag tagbagyuhan dito? Dahon po ng burid. So, pansinin nyo mga kalahi, ang bahay nila nanay ay kugon. So, tinabingan na lang nila ng kaunting yero at lona para hindi sila mabasa. So, pag tanghali po dito, sobrang init. Hindi naman. Ayan oh. So, lilibutin ko lang kayo. Grabe. Ayan. Uy, nagtatago. So, finally, hindi man natin nakita si Nanay Linda, ay nandito tayo naman sa bahay ni Nanay para maipasyal din dito sa lugar na ito. At ito yung lihim na sinasabi ko sa inyo
lihim ng napakagandang bundok na ito na dito pala sila nakatira. So nandito po tayo ulit ngayon sa bahay ni Nanay Giay at pinasyal niya tayo dito sa kanilang simpleng tahanan at napakapayapa dito sa lugar na ito. So pakikwento nga po Nay kung ano yung mga karanasan nyo dito, yung mga naging buhay nyo o yung mga pangangailangan nyo po. Ang karanasan namin kung tag-ulan kahit wala kaming makain. Sige, pilit kami magtrabaho kahit walang hapunan o walang agahan. Basta magtrabaho kami, maiwan yung mga maliit. Pag may pera kami, bago kami magbili ng makain, yan ang iuwi ko sa mga anak ko. Pag may kape na, asukal na, bigas, tama na yun. Kahit walang pangbili ng ulam, ayos na yan sa amin basta may pagkain kami. Yung ibang bilihin, hindi ko kayang bilihin eh. Ano po yung madalas na kakulangan nyo dito? Kape, asukal, bigas, tubig. Marami sanang nami dito, maganami sana. Kaya lang, yun lang nga ang tubig, ang problema. Kasi po yung nami ay binababad pa sa tubig. Oh, Pag nagkakasakit po yung mga anak nyo, apo nyo. ano kami sa Magdadaniw, nagapahilot kami. Ano po yung magdadaniw? Yung, yung ugali ng katutubo rin. Parang gadasal. Nagdadasal? Parang tradisyonal na panggagamot. Oo, ganun. Kayo po, hindi po kayo manggagamot? Hindi, Naniniwala po kayo sa aswang? hindi. Wala man aswang. Minsan nga, ako lang ang dito sa bahay. Minsan may kasama rin ako yung dalawa lang kami. Kahit gabi, uwi kami. Ay yung mga kalabaw nga namin, mga aso. Yan ang ginaalaala ko. Kasi wala akong galang na sinasay. Ito naman walang nanay, walang tatay. Bakit po? Namatay na ang nanay. Namatay na po yung nanay niya. Ang karanasan ko ay nung namatay ng asawa ko. Parang ayaw maalis sa isipan ko. Kahit talandi siya, sayang. Sana may kasama ako. Yun lang ang parang karanasan ko. Parang yun po yung naging bangungot nyo, halimbawa. Namimiss nyo po talaga yung asawa nyo. Noon. Pero ngayon baliwala na rin sa isip ko. Kahit naman ako nalungkot. Ilang taon na rin po namatay yung asawa nyo? Pang 10 taon na ngayon. So 10 taon na rin po kayong nagpabunot ng ngipin. Ay, tanggapin nila. Ay, lula na. Huwag na ligawan yan. So, salamat nga ako. Kahit maraming lalaki nagsasabi, ay, ligawan pa kita. Huwag na. Ayaw nyo po talaga? Huwag na kayong magpunta sa akin. Marami pang dalaga dyan sa tabi. Gusto ko manahimik lang ako na sa mga anak ko para sama-sama kaming lahat mga anak ko, mga pamangkin ko, ganun lang gusto ko. Sa panahon pala ngayon, mayroon pang mga loyal na babae na katulad nyo. Grabe. Kasi yung ibang babae namatay lang ang asawa niya. Hala, doon na sa ibang lalaki. Eh ako hindi. Iba po talaga yung mindset nyo. Iba talaga yung pananaw nyo sa para sa inyo po, ano yung asawa? Parang yan na ang pinakamamahal eh. Tapos mag-asawa pa ng iba. Parang baliwala baga sa pagsasama noon. Nung bagong asawa. Kaya 16 ako ng asawa. Tapos parang napamahal na rin ako sa kanya. Kaya nga ayaw ko na mag-asawa ulit. Kahit namatay na po siya ngayon, talagang mahal na mahal nyo pa rin hanggang ngayon. Oo. Parang ayaw ko na mag-asawa ulit. Parang baga ako. Parang kung mag-asawa ako ulit, parang naisipan ko. Ay, kahit kaluluwa lang, baka mag-multo pa sa akin. Hala. Takot po kayo sa multo. Pero naniniwala po pala kayo sa multo? Baka bigla lang magpakita sa akin, hala. Yung naglalakad po kayo sa gitna ng gupa tapos nagpakita sa inyo na nakalutang. Yan ang kinatakutan ko. Isa ang kwento ni nanay sa nagpaintig sa aking damdamin. Marami akong napulot na aral, marami akong natutunan tungkol sa kung paano nga ba maging tapat sa pag-ibig. Hindi natin kailangan ng taong gagabay sa atin panghabang buhay. Ang mahalaga ay makontento tayo sa kung ano man ang binigay sa atin ng may kapal.